Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2011. How dare you humiliate me again and again when I've shown you nothing but kindness. Sigaw ni Wesley. Malamig na tinitigan ni Jack ang lalaking may tatsulok na mata at si Wesley. Ikaw ang patuloy na nagpapahiya sa akin. At may isang bagay na dapat mong gawin ng tama, iyon ay ang gusto kong ipahiya ngunit pinagsilbihan mo ang iyong sarili sa isang pinggan para ipahiya ko. Hindi naman dapat ganito ang mga bagay kung hindi mo ako pinilit na ibigay sa iyo ang silid na napanalunan ko noong araw na iyon. Si Jack ay nasa isang role. Nagsasabi siya ng totoo pero sabi nga, masakit ang katotohanan. Ang iba sa paligid nila ay nagsimulang magpahayag muli ng kanilang mga opinyon. Baliw ba si Jack? O sa tingin ba niya ay wala nang mawawala sa kanya dahil maraming beses na niyang nasaktan si Wesley noon? Yeah, I think that is. Baka mas mapahiya si Wesley dahil alam niyang matatalo siya sa laban. Ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang mapabuntong hininga at umiling-iling. Oo, talagang nabaliw na siya. Ang sinabi niya ay magpapasigla lamang kay Wesley. Walang alinlangan na gagawin ni Wesley ang lahat para pahirapan si Jack sa kanilang paparating na labanan. Baka masira pa niya ang mga patakaran at mapilayan si Jack. Lalong nagbitiw si Noel matapos marinig ang lahat ng komento nila. Alam niyang talented talaga si Jack pero hindi ibig sabihin noon ay kaya niyang talunin si Wesley. Kinagat niya ang kanyang mga kilay at sa mahinang boses ay sinubukang bigyan ng babala si Jack. Manahimik ka, Kuya Jack. Nababaliw ka na ba? Mas magagalit ka kay Wesley kapag nagpatuloy ka pa sa ganito. Baka mapilayan ka pa niya sa darating na labanan at pagkatapos ay huli na ang lahat para sa pagsisisi. Makatuwirang mag-alala si Noel. Gayunpaman, walang pakialam si Jack. Ngumiti siya at sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng lahat, tumayo siya mula sa kanyang upuan at dahan-dahang pumunta kay Wesley. Nagtaas ng kilay si Wesley at curious na tumingin kay Jack. Nagtaka siya sa ginagawa niya nang biglang huminto si Jack 5 talampakan ang layo sa kanya. Ang taya ko ay ang individual na silid na tinutuluyan ko ngayon. Ano ang iyong taya? Tanong ni Jack. Ang bawat kalahok ay tataya sa isang bagay bago umakyat sa battle platform tulad ng kung paanong parehong tumaya sina Wesley at Dale sa 150 puntos ng kontribusyon para sa kanilang laban. Nagtanong si Jack tungkol sa pastahan ni Wesley dahil walang sariling kwarto si Wesley at makatuwirang magtanong ito ngunit sa iba, parang nabaliw na siya. Sapat na siya ay nanatiling walang kibo pagkatapos na pagmasdan ng kapangyarihan ni Wesley at gayunpaman ay mayroon pa rin siyang mood na tanungin si Wesley para sa kanyang taya. Oo, siguradong nabaliw na siya. Akala ba talaga ni Jack ay matatalo niya si Wesley sa isang laban? Kung talagang naisip niya iyon ay talagang may mali sa kanyang utak. Maging sina Noel at Brooke ay hindi makapaniwala sa narinig habang nakatitig kay Jack. Napatulala muna si Wesley pero biglang humagalpak ng tawa na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa universo. Anong sabi mo? Hinihingi mo ba talaga sa akin ang taya ko? Nako, Kuya Jack. Hindi mo naman akalain na mananalo ka sa labanan laban sa akin, di ba? Saan mo nga ba nakukuha ang tiwala mo sa iyo? O itatanong ko ba kung nalaglag ka noong bata ka? Tumaas ang isang kilay ni Jack at sinabing, saan ko nakuha ang tiwala ko? Hindi iyon isang bagay na dapat mong ikabahala. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ako tungkol sa iyong taya. Huwag mong isipin na lalaban ako sa iyo kung hindi ka nag-aalok ng taya. Halos sumabog sa galit ang lalaking may tatsulok na mata. Wala siyang sinabi kanina dahil sumabak na si Wesley sa usapan pero ngayon ay hindi na niya napigilan ang sarili. Kabanata 2012. Mabilis na humakbang patungo kay Jack ang lalaking may tatsulok na mata at pinanangkitin siya ng mata na para bang si Jack ang biktima at siya ang mandaragit. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Ano ang sinusubukan kong gawin? Naguguluhang isip ni Jack. Nanunuya ang lalaking may tatsulok na mata at sa sobrang hingal ay tinuro si Jack. Sinisikap mong makawala sa labanan kay Wesley. Agad na naglapat ang mga labi ni Jack sa isang matigas na linya. Nakatingin siya sa lalaking may tatsulok na mata na parang nakatakas lang sa mental asylum. Pakisabi sa akin kung ano ang sinabi ko para mag-isip ka ng ganyan. Bakit ko hihilingin sa kanya ang kanyang taya kung ayaw kong makipag-away sa kanya? Ang lalaking may tatsulok na mata ay umiling, nanunuya, at sabay kaway ng kanyang kamay, malakas na nagsabi, sabi mo hindi mo lalabanan si Brother Wesley kung hindi siya nag-aalok ng taya.
Iyan ang patunay na hindi mo gustong makipaglaban sa kanya dahil alam mo na si Brother Wesley ay isang mapagmataas na tao at kung siya ay nag-aalok ng isang postahan, nangangahulugan ito na wala siyang pagkakataong manalo sa gayon. Anong klaseng katangahang logic ito? Isip ni Jack. He found the whole thing so absurd that he almost burst out in laughter. Gayunpaman, masasabi niya sa lalaking may tatsulok na mata na nahulaan niya ng tama ang motibo ni Jack. Kaya alam niya ang kahulugan ng salitang takot. Walang alinlangan na siya ay kumikilos sa lahat ng panahon, naisip ng lalaking may tatsulok na mga mata, na masaya na nahawakan niya ang kanyang kahinaan. Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao at sinabing, narinig ninyong lahat ang sinabi niya tama. Tiyak na natatakot siyang labanan si Wesley para sabihin ang lahat ng iyon. Seryoso ba siyang iniisip na sapat na siyang karapat-dapat para kay kapatid na Wesley na tumaya? Tinaas ni Wesley ang kanyang kilay ng may pananakot at tumingin kay Jack na may pares ng mga mata na puno ng panunuya na para bang tinatanong siya kung wala ba talaga siyang lakas ng loob na labanan siya sa isang labanan. Natigilan si Jack sa mga salita at tingin nila. Ang pinakaayaw niya ay ang pag-aaksaya ng hininga sa ibang tao na sigurado sa kanilang sariling pananaw. Gayunpaman, alam niyang hindi magiging madali ang mga bagay-bagay kung hindi niya ipapaliwanag ang kanyang sarili. Nais niyang hindi na niya kailangang mag-aksaya pa ng oras kasama ang lalaking may tatsulok na mata at si Wesley. Mukhang sumang-ayon ang karamihan sa lalaking may tatsulok na mata. Kung tutusin, napakalakas ni Wesley na kahit si Dale, na nasa ika-143 na pwesto, ay hindi makakalaban sa kanya. Lalong naging imposible para sa mga bagong recruit na informal na disipulo na manalo laban sa kanya. Lahat sila ay nagtataglay ng parehong sentimiento na dating pumayag si Jack na labanan si Wesley sa arena ng pakikipaglaban sa taya dahil hindi niya alam kung gaano kalakas si Wesley. Siguro nabaliw siya sa pagkabigla at mabilis na nag-isip ng planong tulad nito para makawala sa away ni Wesley. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi gagana ang plano niya. Kung hahayaan ni Wesley na mag-slide ang bagay pagkatapos ng lahat ng sinabi niya, wala nang magseseryoso sa kanya. Oo. Alam nating lahat ang maalab na ugali ni Wesley at kung paano niya gagawin ang lahat para maalis ang mga kinaiinisan niya. Hindi si Wesley ang magiging Wesley na alam natin kung pakakawalan si Jack ng ganoon lang. Ang Jack na iyon ay nagpapanik na gumawa ng walang kwentang planong tulad nito. Siguradong mag-aalok si Wesley ng taya para lang pahirapan siya sa laban. Si Deacon Ambrose, na nakatayo sa ilalim ng battle platform, ay sumulyap kay Jack na puno ng pagbibitiw ang mga mata. Sa kanya, si Jack ay nagtataglay ng walang limitasyong potensyal ngunit dapat talaga siyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanyang pagiging mapusok. Kabanata 2013. Walang paraan na si Wesley, sa kanyang nagninangas na init ng ulo, ay hahayaan si Jack ng ganoon kadali. Kahit ang pagbugbog sa kanya ay hindi mapapawi ang kanyang galit. Gayunpaman, hindi ganoon kalapit sina Deacon Ambrose at Jack sa isa't isa kaya pinili niyang huwag magsalita para kay Jack at patuloy na nagmamasid sa gilid. Ang mga komento ng karamihan ay patuloy na umaagos sa kanyang tainga at ang kanilang walang batayan na mga haka-haka ay nagpatigil sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano siya ay ayaw na ipagtanggol ang kanyang sarili, siya ay naiwan na walang pagpipilian kundi ang magsalita para sa kanyang sarili upang pigilan ang mga bagay na umunlad sa paraang ito. Pwede bang tumahimik ka na lang? Naghi-hysterical ka na, sabi niya sa lalaking may tatsulok na mata. Pagkatapos, itinuon niya ang atensyon kay Wesley na nakatingin sa kanya na nakataas ang isang kilay ng ngiti. Wala talagang pakialam si Jack sa iniisip ni Wesley. Hayaan mong tanungin kita muli ano ang iyong taya. Pinaikit ni Wesley ang kanyang mga mata. Sumang-ayon siya sa sinabi ng lalaking may tatsulok na mata, ang pag-alok ng isang taya ay nangangahulugan na naisip niya na si Jack ay may pagkakataong manalo laban sa kanya. Talagang mababa ang tingin niya sa mga alagad ng basura na nakapasok sa Dulce Sovereign Pavilion sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang paraan. Hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataon si Jack na pumasok sa Dulce Sovereign Pavilion kung hindi dahil sa napipintong digmaan sa pagitan ng mga asosasyon ng clan. Sa makatuwid, hindi siya karapat-dapat na humawak ng parehong posisyon sa kanya. Gayunpaman, dahil nagtanong na si Jack, hindi nararapat sa kanya na hindi sumagot. Ngumiti siya ng mapanukso at sinabing, bagaman hindi ka karapat-dapat para sa akin na mag-alok ng taya, gagawin ko pa rin ito dahil ang baldado ka ang pinakamahalagang bagay ngayon. Bahagyang umubo si Deacon Ambrose at sinabing, ang mga tuntunin ng labanan ay malinaw walang permanenteng pinsala o baldado sa panahon ng labanan. Pasimpleng tumango si Wesley sa kanya pero halatang hindi niya sinasadya ang sinabi ni Deacon Ambrose sa pagtaas ng kilay niya. Ang mga salita ni Wesley ay nag-udyok sa mga tao na maging mas masigla. Iniisip nila kung puputulan ba talaga niya si Jack pero kung talagang ginawa niya iyon, mapaparusahan siya.
Gayunpaman, marahil ay handa niyang ipagsapalaran ang lahat para maturuan ng leksyon si Jack. Alam nilang lahat na magiging maayos siya hanggat hindi siya nagdulot ng permanenteng pinsala kay Jack. Kung tutuusin, maaari niyang laging humingi ng tulong kay Elder Sayer. Napalingon ng lahat kay Jack na may bahagyang awa sa kanilang mga mata. Ini-imagine nilang lahat kung paano tuluyang mapilayan si Jack kay Wesley. Umiling pa ang ilan sa kanila at lalong lumakas ang mga komento. Walang imek si Jack. Papatayin ka ba kung sagutin mo lang ang tanong ko? Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa ego mo? Tinatanong lang kita tungkol sa taya mo. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Wesley. Nais lamang niyang ayusin ang taya sa lalong madaling panahon. Muling nagalab ang galit ni Wesley at naging matigas ang kanyang ekspresyon nang marinig ang sinabi ni Jack. Panay ang titig ng kanyang malahok na mga mata kay Jack. Mukhang hindi ka na makapaghintay na mamatay. Sige, gawin natin ito sa iyong paraan at para maging sulit ang iyong sandali hahayaan kitang magpasya kung ano ang magiging taya ko. Tinaas ni Jack ang kanyang kilay at sa mahinahon at mabagal na paraan ay sinabi, dahil wala kang individual na silid, paano kung mag-alok ka ng isang pastahan na 150 puntos ng kontribusyon at 2 pildores na tumatagos sa kaluluwa. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2014. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang marinig nila ito. Isinasantibi ang mga resulta ng labanan, ang pagtaya lamang mula kay Wesley ayon sa hiniling ni Jack ay sapat na upang mabigla ang maraming tao. Kahit sino pa ang tumaya, hindi sila maaaring tumaya ng higit sa 150 sek na kontribusyon na puntos at nangangahulugan ito na hiniling ni Jack kay Wesley na tumaya ng pinakamataas na puntos ng kontribusyon. Kasama ang 2 soul-penetrating pill, muling tumaas ang taya dahil ang soul-penetrating pill ay isa sa mga pinakamahalagang pill sa mga 5th grade pill. Sa katunayan, ang paglilinang ng mga pildores na tumatagos sa kaluluwa ay nangangailangan ng ilang pambihirang mahalagang sangkap. Dahil sa halaga ng mga sangkap na ito, ang presyo ng soul-penetrating pill ay maihahambing sa 6th grade pill. Sa Dulce Sovereign Pavilion, ang pagpepresyo ng bawat soul-penetrating pill ay 150 sek na kontribusyon na puntos at 2 soul-penetrating na pildores ay magiging 300 sek na kontribusyon na puntos. Kasama ang 150 sek na kontribusyon na puntos, sila ay tumaya dati, mayroon silang kabuoang 450 sektang kontribusyon na puntos. Ang presyong ito ay malayong lumampas sa presyo ng kwartong pag-aari ni Jack ngayon. Ang mga karaniwang informal na disipulo ay hindi madaling makabuo ng napakaraming punto ng kontribusyon ng sekta. Kahit na ang sino man sa kanila ay nakaipon ng napakaraming puntos ng kontribusyon ng sekta, ginamit ang mga ito upang pabyusan ang mga high-grade martial art technique o martial skills. Napaawang ang sulok ng bibig ni Wesley. Bago pa siya makapagsalita, humagulgol ang lalaking may triangular na mata at tinitigan si Jack gamit ang kanyang pangit na triangular na mata. Nababaliw ka na ba? Hinihiling mo kay Senior Brother Wesley na tumaya ng mga item na nagkakahalaga ng higit sa 400 hanggang 500 sek na kontribusyon na puntos kapag ang iyong taya ay 1/4 lamang. How dare you say so? Kahit na alam ng lahat na hindi mananalo si Jack, alam din nila na ang mga pumasok sa arena ng pakikipaglaban sa taya ay tataya ng mga item na katumbas ng halaga. Ang halaga ng mga bagay na hinihiling ni Jack. Ang pagpustahan ni Wesley ay higit na higit kumpara sa kanyang kayang bilhin. Dahil sa sinabi ni Jack, unti-unting naging purple ang madilim na ekspresyon ni Wesley. Pakiramdam niya ay sinabi ito ni Jack para ipahiya siya sa pag-asang tatanggihan niya ang mga bagay na ito para pangalagaan ang kanyang karangalan. Kung ganoon, hindi na kailangang samahan siya ni Jack sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay ganoon din ang iniisip at marami sa kanila ang palihim na umiling. Medyo matalino si Jack at alam niya na hindi namamalayan ni Wesley na ipapahiya ang sarili niya kung papayag si Wesley sa sinabi ni Jack. Batay sa mga katangian ni Wesley, maaaring tanggihan niya ang pastahan na ito para protektahan ang kanyang karangalan. Sa panahong iyon, magkakaroon na ng dahilan si Jack para tumanggi siyang sumali kay Wesley sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Noong umpisa, akala ko hindi sapat ang talino ng lalaking ito. Ngayon, parang minamaliit ko siya na baka gumana lang ang ganitong paraan. Kung ako si Wesley, baka tumanggi ako sa taya para lang maprotektahan ang aking dangal. Malamig na yumuko si Wesley matapos niyang marinig ang usapan ng mga nanunood sa kanilang paligid. Galit ngunit nanunuya ang mga mata niya. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing, "Sige, itataya ko ang lahat ng item. Bagamat pabor sa iyo ang taya, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang mga bagay-bagay."
Lahat ay muling nagmulat ng kanilang mga mata at napabuntong hininga pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Wesley. Si Wesley ay naging todo at binaliwala ang lahat tungkol sa karangalan hanggat nagawa niyang bigyan ng matinding palo si Jack. Ginawa ito ni Wesley upang hindi makahanap ng anumang dahilan si Jack para hindi siya makasama sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Sa sandaling ito, ang lahat ay muling tumingin kay Jack. Gayunpaman, tila nakahinga si Jack pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Wesley. Ang nakakatakot at walang magawang ekspresyon na inaasahan ng lahat ay hindi makikita sa kanyang mukha. Hinigpitin ni Wesley ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit kay Jack. Humanda ka, tandaan mo ang sinasabi ko ngayon. Ang katapusan ng buwang ito ay ang araw ng iyong kamatayan. Kabanata 20:15. Bahagyang tumawa si Jack pagkatapos niyang marinig ito at sinabing, hindi na kailangang maghintay hanggang sa katapusan ng buwan dahil maaari na tayong makipaglaban ngayon. Dahil pumayag ka na sa aking mga kahilingan, walang saysay na maghintay. Ang sinabi ni Jack ay kapareho ng pagbagsak ng 3,000 kilo na bato sa isang tahimik na lawa. Maraming mga tao ang agad na nagtaka kung sila ay naghahalusinate. Ano ang sinabi ni Jack? Nagmamadali ba siyang mamatay nang sabihin niyang gusto niyang pumunta sa battle arena noon at doon kasama si Wesley? O sumuko na ba siya at tuluyang nabaliw? Maging sina Noel at Brooke ay nagkatinginan sa isa't isa ng walang laman na pagkataranta pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Jack. Matagal na bumuka ang kanilang mga bibig at wala silang masabi bukod sa pagtataka sa kanilang mga puso habang nakatingin sa tuwid na likod ni Jack. Tuluyan nang hindi pinansin ni Jack kung ano ang iniisip ng mga nanunood tungkol sa kanya o ang kanilang mga opinyon sa kanya. Panay ang lakad niya at nakarating sa harap ni Ambrose. Bahagyang natigilan din si Ambrose habang nakatingin kay Jack. Hindi niya maintindihan ang gustong gawin ni Jack. Pakiramdam niya ay hindi si Jack ang uri ng baliw na walang pakialam sa anumang bagay. Halos 12 araw lang ang lumipas at nagmamadali siyang mamatay. Kung bibigyan siya ng 1 buwan ng oras ng pagsasanay, maaaring madagdagan ang kanyang lakas at hindi matatalo sa ganoong pangit na paraan. Gayunpaman, naiinip si Jack na mangyari ito. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang tuyong magsalita. Sigurado ka bang gusto mong makipag-away sa kanya sa arena ng labanan ngayon? Mataimtim na tumango si Jack. Maliban na lang kung ayaw makipag-away sa akin ni Wesley. Halos lumuwa ang mga mata ni Wesley nang marinig niya ito. Hindi niya talaga maintindihan ang nasa isip ni Jack. Sa simula, naisip niya na napakaraming bagay ang ginawa ni Jack upang pigilan ang kanyang sarili na sumama kay Wesley sa arena ng labanan. Gayunpaman, labis na inaasahan ni Jack na makipag-away sa kanya. Napalunok si Wesley ng laway at kumaibot ang sulok ng bibig niya habang nagsasalita. Oo naman. Talagang kailangan nating lumaban. Tumango si Jack. Hindi pa ba ito tapos? Ano ang karapat-dapat sa pakiramdam na gusot? Ang kawalan ng dilema ni Jack ay hindi nangangahulugan na si Ambrose ay wala sa dilema. Marahan siyang napabuntong hininga at naramdaman na ito ay isang nakakaintriga na araw. Gayunpaman, wala siyang masabi bilang hukom dahil parehong sina Jack at Wesley ay sumang-ayon sa mga tuntunin. Hiniling niya kay Stuart Fleming na ipasa sa kanya ang talaan ng taya habang dahan-dahan niyang isinulat ang lahat ng mga taya na itinakda nilang dalawa. Nang sa wakas ay natapos na niyang isulat ang huling item, hindi niya maiwasang magtanong muli, sigurado ka bang gusto mo siyang makipaglaban ngayon? Mahinahong tumango si Jack. Huminga ng malalim si Ambrose at nagpas siyang huwag nang magsalita pa. Tinuro niya ang battle arena sa gitna na bagong bakante. Ito ang battle arena mo. Pwede na kayong dalawa umakyat kung handa na kayo. Lumingon si Jack at tumingin kay Wesley habang nagsasalita. Kailangan mo bang magpahinga para maibalik ang iyong pinakamataas na estado dahil katatapos mo lang sa isang labanan? Matapos marinig ni Wesley ang sinabi ni Jack, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang may fireworks na nagaganap. Nagpalit-palit ang ekspresyon ng mukha niya sa pagiging Maybird at pagiging Mapotla. Malamig siyang yumuko habang nanginginig ang mga balikat. Naramdaman ni Wesley na hindi niya alam kung paano siya sasagutin dahil sa galit niya. Iniisipan niya kung may mali ba sa lalaking ito. Hindi rin nakaimik ang ibang nanunood. Talagang nag-aalala si Jack na wala si Wesley sa kanyang peak state. Nag-aalala ba siya na baka hindi siya masaktan ng husto ni Wesley mamaya? Sa sandaling ito, sigurado ang lahat na may mali sa kaisipan ni Jack o hindi siya magsasalita sa ganoong paraan. Huminga ng malalim si Wesley at tumangging magsalita ng anuman habang diretsyong naglakad patungo sa battle arena na kabababa lang niya. Nanginginig ang mga balikat ng lalaking may tatsulok na mata nang lumitaw ang walang imek na ekspresyon sa kanyang mukha. Wala pa akong nakitang katulad mo na gustong mamatay. Talagang may iba't ibang uri ng kakaibang bagay sa dakilang mundong ito. Kabanata 20:16.
Sa totoo lang, hindi na napigilan ni Jack ang sarili sa pag-uusig sa kanya ng lalaking may tatsulok na mata, sa tabi niya. Sa pagtataka ng lahat, biglang lumingon si Jack at malamig na tinitigan ang lalaking may tatsulok na mata. Nanunuya, sinabi niya, ako ay palaging mapaghiganti, at makabubuting tandaan mo ang aking mga salita. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Jack at naglakad patungo sa battle arena sa gitna. Sa sandaling ito, nakatayo na si Wesley sa silangang bahagi ng lugar ng labanan, at si Jack ay nakatayo sa tapat niya. Nagkatinginan silang dalawa, ang isa ay walang ekspresyon habang ang isa naman ay mukhang mapanlate. Tumingin si Wesley kay Jack na para bang tulala o dummy, pero nananatiling pasibo ang ekspresyon ni Jack sa karamihan. Mukhang kahit anong ekspresyon ng mukha ni Wesley ay hindi makakaapekto kay Jack. Ang ingay ng mga taong nag-uusap sa mga nangyayari sa ilalim ng entablado ay sapat na maingay upang makasakit sa tenga ng mga tao. Kung tutusin, wala sa kanila ang umaasa na magkakaroon ng mga bagay hanggang sa ganoong sitwasyon. Maraming mga abala ang nagsimulang magpadala ng mga transmission drone sa kanilang mga kaibigan na wala doon upang manood ng labanan upang hindi nila makaligtaan ang mahusay na labanan. Parehong nakatingin sina Brooke at Noel sa dalawa, na nakatingin sa isa't isa mula sa malayo habang nakatayo sila sa entablado ng labanan, na may mga nakasimangot na mukha. Wala silang ideya kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, hininaan ni Brooke ang kanyang boses nang magsalita siya kay Noel, Senior Brother Noel, sa tingin mo ba sumuko na si Senior Brother Jack? Si Brooke ay lubhang maingat sa puntong ito, at hindi niya naramdaman na may mali sa kanyang sinabi. Sa halip, nag-alinlangan siya dahil pakiramdam niya ay tiyak na matatalo ni Wesley si Jack, at ang partikular na eksenang iyon ay hindi niya maisip. Kumunat ang loo ni Noel at mahinang bumantong hininga bago nagsalita na may halong pag-aalinlangan, wala akong ideya, pero hindi ko akalain na nag-malfunction ang utak ni Jack o ano. Sa katunayan, wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang sabihin. Bagamat alam niya na si Jack ay napakatalino sa mga tuntunin ng katangian ng kaluluwa, wala siyang ideya kung saang antas ang tunay na lakas ni Jack. Si Jack ay nasa unang yugto lamang ng likas na antas, ngunit naabot na ni Wesley ang intermediate na yugto ng likas na antas. Mula sa husay sa pakikipaglaban lamang, nauna ng isang antas si Wesley kay Jack. Higit pa riyan, si Jack ay sumapi lamang sa Dul Sovereign Pavilion sa loob ng isang dosenang araw at hindi pa nasanay at nagayos ng sekta. Paano siya magiging kalaban ni Wesley kung mayroon siyang mga talento ngunit hindi ang mga mapagkukunan? Baka hindi niya kayang talunin si Wesley kahit nasa kaharian siya ni Wesley, lalo pa ang paghamon kay Wesley sa mababang antas. Habang nakatayo sila sa battle arena, hindi mapigilan ni Wesley na mapamura sa tila walang ekspresyon na mukha ni Jack, nagkomento. Magaling kang artista, ibibigay ko yan sayo. Pwede ka pa ring maging pastor sa ganitong panahon. Wala kang ideya kung ano ang mangyayari sa iyo, di ba? Nagtaas ng kilay si Jack. Maaari mo bang ipagpatuloy ito? Ano ang saysay ng paggawa ng mga walang kwentang pananalita na ito? Ang mga informal na alagad na nakaupo sa mga upuan ng madla ay natarante nang marinig ang sinabi ni Jack. Tiyak na napuno ng tubig ang kanyang utak, at tiyak na nakapipinsala ang pinsala. Bakit pa niya sasabihin ang ganoong bagay? May ideya ka ba kung ano ang sinasabi mo, binata? Panunuyan ni Wesley. Hinahamon mo ako mula sa mababang antas, at kamakailan ka lang sumali sa Dul Sovereign Pavilion. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako? Natawa si Wesley habang nagsasalita. Tumango si Jack at talagang naka-level-headed na sumagot, hindi ako tatayo rito kung hindi ako siguradong matatalo kita. Pagkatapos noon, isang nakakabinging katahimikan ang unang lumitaw bago may tumawa, at napuno ng tawanan ang buong lugar. Nagtawanan ng isang malaking grupo ng mga tao dahil sa sinabi ni Jack, nakatingin kay Jack na para bang siya ang pinakamalaking clown sa pag-aakalang kaya niyang talunin si Wesley. Hindi ba niya naunawaan na siya ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas at walang suporta ng makapangyarihang mga mapagkukunan? Sa anong batayan niya naisip na kaya niyang talunin si Wesley? Dahil lang ba sa katotohanan na siya ay nag-rank sa unang lugar sa panahon ng pagtatasa ng pagpasok? Ang pagtasa sa pagpasok na iyon ay walang halaga sa mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion na sumali sa sekta sa pamamagitan ng karaniwang mga pagsusulit sa pagpasok, at marami sa kanila doon ang maaaring nakagawa ng ginawa ni Jack. Galit na ngisi ni Wesley. Nakakaaliw ka talaga. Isang insulto sa akin ang pakikipaglaban ko sa isang tulad mo sa arena ng labanan. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat Kabanata po. 2017.
Pagkatapos ng kanyang babala, hindi na nag-abalang magsalita pa si Wesley habang hinailan niya ang kanyang espada na may 3 talampakan ang haba mula sa kanyang storage ring, mahigpit itong hinawakan sa kayang kamay. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang espada ay muling naliwanagan ng malapilak na liwanag. Nakatingin ang lahat habang nagtipon ang mga butil ng liwanag ng bituin na naging maliit ngunit maliwanag na bituin sa loob ng malapilak na liwanag ng espada. Ang pakikipaglaban kay Jack ay hindi kinailangan ni Wesley na gumamit ng maraming lakas. Nakabuo siya ng 2 silver star ng kalabanan niya si Dale, ngunit isa lang ang kailangan niya para tuluyang mapaalis si Jack. Nagtaas ng kilay si Jack. Noong nasa audience seat siya noon, napansin niyang ginagamit ni Wesley ang 7 stars meteor cloud, ngunit nakatayo sa tapat ni Wesley, kitang-kita niya ang napakalaking lakas ng 7 stars meteor cloud. Kung siya ay isang karaniwang martial artist sa paunang yugto ng likas na antas, nawala na sana niya ang kanyang kahangahangang momentum sa ilalim ng napakalakas na pagsupil. Posibleng ang ilang may mahinang husay sa pakikipaglaban ay hindi makatayo ng tuwid. Ang 7 stars meteor cloud ay tunay na isang red level intermediate martial skill. Nakataas ang kilay ni Jack habang dahan-dahang naglabas ng itim na punyal mula sa buto ng mustasa. Walang kakaiba sa black dagger na ito. Ang haba lang ng mga daliri nito at hindi gaanong naiiba sa sandata ni Dale bukod sa kulay. Nag-iisip si Jack kung anong sandata ang dapat niyang gamitin bago siya umakyat sa battle arena. Kahit pinag-iisipan na niya, pakiramdam niya ay mas bagay sa kanya ang punyal. Bagamat mas angkop ang mga dagger para sa mga assassin, ang Destroying the Void ay isang soul attribute martial skill, at tila angkop para sa kanya na maging isang assassin. Maaaring dahil ito sa pagiging ordinaryo ng dagger na si Jack ay tumingin ng walang anumang porma sayon o ro na inukit dito, ngunit ang chismis at bulungan sa ibaba ng entablado ay lumakas. Ang binata na ito ay hindi makabuo ng isang disenteng armas. Ito ay mukhang talagang sira na. Siya ay isang tao lamang na walang anumang background, at kamakailan lamang ay sumali siya sa sekta. Paano siya nagmamay-ari ng mga armas na maaaring magkaribal o maging katulad ng sa atin? Galit na sambit ni Wesley habang nakatitig sa itim na punyal na nasa kamay ni Jack. Sa isang galaw ng kanyang espada, dumiretso siya kay Jack, nagbabalak na talunin siya sa isang galaw. Gusto niyang saktan si Jack hanggang sa puntong hindi na siya malabanan ni Jack, lahat para mabawi ni Wesley ang kanyang karangalan. Kailangang magbayad ni Jack ng mahal. Si Wesley ay kumilos ng napakabilis, tulad ng isang palaso na inilabas mula sa busog. Nagmamadali siyang lumapit kay Jack na may tunog ng sipol ng hangin. Ang kanyang espada ay mukhang nagbabala dahil naglalaman ito ng kanyang kalooban na pumatay. Ang isang regular na tao sa unang yugto ng likas na antas ay hindi makakayanan ang lakas ng kanyang pag-atake. Nakakunot ang noo, ginawa ni Jackie ang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Maya-maya, may lumabas na bahid ng itim na liwanag mula sa kanyang palad. Hanggang sa sandaling iyon, hindi matansya ni Jack ang tunay na lakas ni Wesley. Gayunpaman, napagtanto ni Wesley sa sandaling iyon na si Jack ay hindi nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Kaya naman, nagpasya siyang huwag gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at ang pag-atake ng espada na ito ay gumamit lamang ng bahagi ng kanyang lakas. Kung iyon ang kaso, kailangan niyang manatiling kalmado. Matapos lumitaw ang Black Soul Sword sa palad ni Jack, agad nitong tinakpan ang buong Black Dagger. Nanginginig ang punyal bago ito tila umuugong na. Tila ba halos hindi na napigilan ng punyal ang kapangyarihang ipinasok dito. Nakakunot ang noo ni Jack nang muli niyang isagawa ang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, agad na lumutang ang itim na punyal sa hangin. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ni Wesley ay nasa harap ni Jack sa isang kisap mata. Kalmadong itinulak ni Jack ang kanyang mga kamay pasulong, at ang itim na punyal ay sumulong patungo sa atake ng espada ni Wesley. Mayabang nang umisi si Wesley at sumimangot, nakakagat ka ng higit pa sa kaya mong nguyain. Marami ang nagsimulang maawa kay Jack nang makita nila ang eksenang ito. Sa simula, lahat ay inaasahan ang martial skills na gagawin ni Jack. Nang mapagtontong nila na si Jack ay nag-infuse lamang ng kanyang itim na punyal na may bahid ng itim na liwanag, halos lahat ay umiling ng sabay-sabay. Kabanata 2018. Anumang makapangyarihang martial skill ay sasamahan ng isang mabangis na power motion kapag ito ay pinakawalan, gayunpaman, walang sinuman sa audience na nakaupo ang nakakaramdam ng anumang power movement mula sa dark-colored light nang i-activate ni Jack ang martial skill. Ang mga reaksyon ng mga manunood ay katulad ng mga nakamasid sa away nina Jack at Warren. Nakarinig ang lahat ng malinaw na kalabog ng mga armas na kumakatok sa isa't isa. Nagbanggaan ang itim na punyal at ang pilak na espada sa mga kamay ni Wesley.
Ang pilak na espada ay kumikinang ng maliwanag, at isang kumpiyansa ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wesley. Para sa kanya, ang itim na punyal ni Jack ay parang isang basura na madali niyang itatapon sa hangin, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala pagkaraan ng ilang segundo nang maramdaman niya ang isang mapurol na puwersa na dumarating sa kanyang kanang kamay, ang kamay na humawak sa espada. Ang partikular na puwersang ito ay natigilan saglit kay Wesley bago siya umatras. Sa sumunod na sandali, halos lumuwa ang mga mata ni Wesley sa kanilang mga socket nang matuklasan niya na ang kanyang 7 stars meteor cloud ay pantay-pantay sa martial skill na ginawa ni Jack. Napaatras si Jack, kasabay niya. Ang pilak na liwanag mula sa mga bituin at ang madilim na kulay na liwanag ay nawala pagkatapos ng kanilang matinding banggaan sa himpapawid. Gayunpaman, ang itim na liwanag ay naglalaman ng madilim na enerhiya na walang nakakaintindi. Ang enerhiya ay naglakbay pataas sa kanyang espada at agad na tumama sa kanyang braso. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Wesley nang mapagtanto niya na ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang kaluluwa matapos makipagpalitan ng isang martial skill attack kay Jack. Ano yun? Hindi makapaniwala si Wesley. All this time, akala niya walang kalaban-laban si Jack na kaya niyang tanggalin ito sa kapangyarihan ng isang solong bituin. Tila, gayunpaman, na sila ay may pantay na kapangyarihan, at si Wesley ay dumanas pa ng isang hindi inaasahang suntok. Isinaaktibo niya ang kanyang tunay na enerhiya upang pigilan ang sakit sa kanyang kaluluwa. Bahagyang nanginginig ang kanyang kanang kamay habang ang kanyang buong mukha ay pumuputi na. Ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang pagkabigla at galit. Pareho silang napaatras matapos magpalitan ng isang atake. Nagulat ang bawat informal na alagad sa mga upuan ng madla nang makita nila ito, at akala pa nila ay naghahalusinate sila. Oh my God! Nawala ba ang isip ko? Paano at bakit nangyari iyon? Sa totoo lang malakas si Jack para makipagpalitan ng suntok kay Wesley kung saan napaatras silang dalawa, at wala ni isa sa kanila ang nakapigil sa isa pa. Ano ang martial skill na iyon na ginamit niya? May kakayahan itong makipagkompetensya sa martial skill ng Red Proficient level. Ang mga sulok ng bibig ng taong iyon ay hindi mapigilan pagkatapos niyang magsalita, at ang mga tao sa paligid niya ay hindi rin napigilan ang kanilang pagkagulat. Huwag kalimutan na si Jack ay isang kaharian na mas mababa kaysa kay Wesley, at nangangahulugan ito na hinahamon niya si Wesley mula sa ibang antas. Gayunpaman, ang laban sa pagitan nila ay natapos pa rin sa isang korbata. Kahit naiintindihan nila na hindi ginamit ni Wesley ang lahat ng kanyang lakas, sapat na iyon upang mabigla ang lahat ng naruroon. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay nasa unang yugto lamang ng likas na antas at sumali lamang sa Dole Sovereign Pavilion mga 10 araw na ang nakalipas. Siya ay mas malakas na kaysa sa maraming informal na mga disipulo na naruroon dahil kaya niyang gumanap ng may ganoong lakas, sa kabila ng malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Wesley. Nanlaki ang mga mata ni Brooke nang magsimula siyang gumala, hindi nakakagulat na sinabi ni Elder Lee na may lakas si Senior Brother Jack na mapabilang sa nangungunang 300 informal na disipulo. Akala ko sinasabi niya lang iyon para pasayahin si Jack, ngunit sa hitsura ng mga bagay-bagay, si Elder Lee ay nagsasabi ng totoo. Samantala, huminga ng malalim si Noel habang puno ng pagkamangha ang kanyang tingin. Alam niya kanina na ang mga talento ni Jack ay mas malakas kaysa sa maraming mga disipulo sa mga posisyon sa harap ng sekta. Sa nangyari, parang minamaliit pa niya ang lakas ni Jack. Kabanata 2019. Napanganga ang mga tagasunod ni Wesley sa eksena kaya halos ma-dislocate ang ibabang panga, lalo na ang lalaking may tatsulok na mata, na natulala sa mismong lugar. Napahawang ang bibig niya ng bumalot sa mukha niya ang matinding kawalang paniwala. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Jack. Bahagyang kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang umungol, imposible. This can't be real. How could this guy have such strength? Ang taong nakaranas ng pinakamalaking pagkabigla sa lahat ng naruroon ay si Wesley, na nakatayo sa tapat ni Jack. Mahigpit na hinawakan ni Wesley ang kanyang espada gamit ang kanyang kanang kamay. Kung titingnan nilang mabuti, makikita nila ang mga asol na ugat na lumalabas sa kanyang kanang kamay dahil sa sobrang paggamit ng kanyang lakas. Bagamat sinubukan ni Wesley ang kanyang makakaya upang pigilan ang sorpresa at hindi paniniwala sa kanyang mga mata, nabigo siyang gawin iyon. Huminga siya ng malalim, tila nawala ang sarili sa kanyang pagkahumaling na halata sa kanyang mga mata. Hindi katakataka na maaari kang kumilos ng napakabangis bago ang lahat ng ito. Lumalabas na mayroon kang ilang mga panlilinlang sa iyong mga manggas. Gayunpaman, huwag kang maglakas loob na isipin na maaari mong ipakita sa harap ko iyon. Bagamat nagulat siya na may kaunting lakas si Jack, hindi pa rin inakala ni Wesley na matatalo siya ni Jack. Kung tutuusin, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas kundi isang bahagi lamang nito.
Walang emosyong tumingin si Jack kay Wesley na tila hindi nababagabag kahit sa mga komento ni Wesley na kinaiinisan naman ni Wesley. Kinasusuklaman niya ang sobrang kumpiyansa, walang takot na ekspresyon na mayroon si Jack. Tinitigan niya ng masama si Jack at nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ako magpipigil sa pagkakataong ito. Maghanda upang harapin ang iyong kamatayan, binata. Sa pamamagitan nito, muli niyang ginawa ang mga silver seal gamit ang kanyang dalawang kamay, at lumakas ang mga ito sa kanyang mga palad bago ang mga pilak na sinag na iyon ay napalitan ng mga twisted rune sa hangin. Ang mga baluktot na rune na ito ay nagtipon upang bumuo ng pangalawang pilak na bituin sa loob ng isang hininga. Ang bituin ay lumutang at mabilis na umikot sa ibabaw ng espada ni Wesley. Ang lakas ng operasyon sa espada ay lalong lumakas. Sa sandaling ito, muling tumaas ang lakas ni Wesley sa isang bagong antas. Kapag naabot ng 7 stars meteor cloud ang perfection level, 7 bituin ang lilito sa espada. Hindi nakamit ni Wesley ang antas ng pagiging perpekto sa antas na iyon at nasa paunang antas lamang. Gayunpaman, ang mga karaniwang tao ay hindi tugma para sa kanya. Sa nakaraang laban, natalo si Dale nang magpakawala siya ng 2 bituin sa espada. Ang bilis ng pag-ikot ng 2 bituin na ito ay nagsimulang tumaas, at hindi nagtagal, isang maliit na pag-ikot ng enerhiya ang nabuo sa kanilang paligid. Nagiging seryoso na si Wesley ngayon, at matatalo ang lalaking iyon sa pagkakataong ito. Kahit na mas malakas siya kaysa sa mga regular na tao, si Wesley ay isang buong kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Tama. Hindi lang si Wesley ay isang buong kaharian ang mas mataas kaysa sa kanya, ngunit ang antas ng martial skill na ginagawa ni Wesley ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga di-formal na disipulo. At least, mas malakas siya kaysa sa akin. Dapat ay naabot na niya ang paunang antas para sa kanyang 7 stars meteor cloud at malapit na akong makamit ang antas ng mahusay na antas. Talagang kasuklam-suklam na magsagawa ng mga paghahambing sa pagitan ng mga tao. Gayunpaman, ang taong iyon ay medyo malakas, at tiyak na nakamit niya ang paunang antas sa kasanayan sa militar na kanyang nasanay, kahit na hindi niya maihahambing kay Senior Brother Wesley. Kung hindi, paano siya magiging napakalakas at makakamit ang maihahambing na resulta gaya ng 7 stars meteor cloud? Gayunpaman, ano ang martial skill na ginamit ng lalaking iyon ngayon? Walang anumang halatang overpowering energy motions, at naisip ko pa kung ang taong iyon ay gumawa ng kalokohan o kung ano. Bulungan at chismis ang umalangaw-ngaw sa buong audience na nakaupo. Sa lahat ng naroon, si Noel lang ang nakahula ng tama na ang martial skill na ginamit ni Jack ay kabilang sa soul attribute, at iyon ang dahilan kung bakit walang overpowering power fluctuation. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2020. Sinulyapan ni Jack ang maliliit na bituin na umiikot ng husto sa espada ni Wesley na may 3 talampakang haba. Tila hindi nabigla si Jack, kahit na mabilis na umikot ang mga bituin at bumuo ng parang whirlpool na funnel. Kapag ang mga bituin ay sumabog at naglabas ng kanilang kapangyarihan, ang mga ordinaryong tao ay hindi na makayanan ang napakalaking kapangyarihan. Muli niyang ginawa ang selyo gamit ang kanyang mga kamay at nabuo ang pangalawang kaluluwang espada, isang mas maitim kaysa sa unang kaluluwang espada. Sa sandaling iyon, may matatag na kontrol si Jack sa Soul Sword na kaya niyang kontrolin ang parehong Soul Sword para malayang umatake o magsanib sa isa. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata nang muli niyang ipasok ang Soul Sword sa itim na punyal. Ang itim na punyal ay muling naglabas ng isang kapansin-pansing madilim na kulay na liwanag. Nang mas malapitan nilang tingnan, ang itim na dagger na lumulutang sa himpapawid ay naglalabas ng alon ng kulay abon na itim na ambon. Kakaiba ang hitsura nito at tila may kakayahang mangakit ng sinuman. Si Wesley, syempre, napansin ang nangyari, nanatiling tahimik habang nakakunot ang noo. Humakbang siya pasulong habang muli niyang iwinagayway ang kanyang espada palabas. Sa pagkakataong ito, parehong nakamit ng kanyang bilis at lakas ang sukdulang antas. Ang mga regular na tao ay hindi man lang maisip kung ano ang nangyayari sa ganoong bilis. Sa isang kisap mata, mabilis na sumulong ang espada sa mukha ni Jack. Napanganga ang lahat sa nakita sa sobrang gulat. Noong una ay inakala nila na si Jack ay mapuputol sa 2 hati ng 7 stars meteor cloud. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Jack ang pag-atake mula sa kakaibang anggulo. Ang martial art technique na ginawa ni Jack ay ang pinakamalakas sa Divine Void World, Divine Void Heavenly Path. Ang pagsasanay sa martial art technique na ito ay nagpahintulot sa kanya na kontrolin ang mga batas ng kalawakan. Bagamat naunawaan lamang ni Jack ang kaunting bahagi ng mga batas, sapat na para sa kanya na gamitin ito sa labanang ito. Ang mga batas ng espasyo ay mas tumpak kumpara sa dalisay na bilis.
Kung mabilis lang si Jack, masasaktan siya sa sobrang lakas, kahit na naiwasan niya ang pag-atake. Gayunpaman, isinaaktibo niya ang mga batas ng espasyo na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang huwag pansinin ang limitasyon ng distansya. Bagamat mukhang sinasalakay ni Wesley ang espasyong ito, ginamit na ni Jack ang kapangyarihan ng espasyo para ilipat ang sarili sa ibang espasyo at naiwasan ang pag-atake ni Wesley. Gayunpaman, naramdaman ni Jack ang kanyang tunay na enerhiya na nanginginig sa kanyang katawan, at naubos niya ang malaking halaga ng kanyang enerhiya pagkatapos niyang isagawa ang martial art technique na ito. Tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo habang humihingal siya, at tahimik niyang binalaan ang sarili na hindi niya dapat isagawa ang pamamaraang ito nang walang ingat sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nagtagumpay sa pagsasanay ng pamamaraang ito. Kahit na naiwasan niya ang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng espasyo, naubos niya ang malaking halaga ng kanyang tunay na enerhiya, na hindi gaanong halaga. Nanlaki ang mata ng lahat sa nakita. Paano siya nakaiwas sa pag-atake? Sa totoo lang hindi siya nasaktan. Nasa mukha niya ang espada ni Wesley, ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalikod. May kakaiba doon. Tama. Para sa akin ay may hindi rin sumasagot. Pakiramdam ko ay wala si Jack sa saklaw ng pag-atake ng mga sandaling iyon. Anong nangyayari dito? Paano mauunawaan ng mga informal na disipulong ito ang mga batas ng kalawakan gayong ito ay isang kakaibang bagay? Bukod dito, ang Dole Sovereign Pavilion ay isang sekta lamang sa West Cersei State, at ang naiisip lang nila sa sandaling iyon ay kung gaano kahirap intindihin ang ginawa ni Jack. Kahit na nabigla si Wesley sa kakayahan ni Jack na iwasan ang kanyang pag-atake ng espada, hindi siya tumigil. May kasabihan na imposibleng umiwas sa hindi maiiwasan, at darating ang panahon na mabibigo si Jack na umiwas. Lumingon si Wesley sa hangin at iwinagayway ang kanyang espada, na nagdulot ng isang pilak na liwanag na lumitaw sa himpapawid. Itinaas niya ang espada gamit ang kanang kamay at muling itinutok kay Jack. Siya ay mas mabilis kaysa dati, at ang pag-atake ay nakatutok sa ulo ni Jack. Medyo nakasimangot na itinaas ni Jack ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na sumanib ang mga itim na ron sa itim na punyal sa kanyang punyal. Sa sandaling ang espada ay humampas sa kanya, ang itim na punyal ay naglabas ng itim na ilaw at muling bumangga sa tatlong talampakang pilak na espada. Isa pang naririnig na kaluskos ang narinig, at halos harapin ang kalahating pilak na ilaw pagkatapos nitong banggay ng kulay abo at itim Please na subscribe liwanag. and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.